Happy birthday to you. Okay, kamusta naman ang yung birthday so far? Siyempre masaya. At tayo nakapag-bonding. Oo. Nakapag-bakasyon din. So far, ano na yung nakikita nyong improvement sa inyo? So, bilang OFW, madali ba yung buhay dito sa UK? Madali, oo. Kasi may trabaho ako. Sa una-una, mahirap nga po. Compared to sa Pilipinas, mas masasabi ko kung mas naging-independent ako. Okay, so sa akin naman po mga kabilabs, bilang 13 years na akong OFW. So, mahirap ba o madali ang buhay dito sa UK? Mahirap siya. Malaking adjustment para sa akin na galing po ako sa Israel. Na doon po kasi malinis yung sahod ko, walang tax. Pagdating naman po dito, hi, good morning mga kabilabs. So, day 3 and maya-maya po in 2 hours, paalis na po tayo. But before that, kain muna tayo ng breakfast. Ayan. So, ito po yung breakfast natin ngayon. Spam, corned beef, at sunny side up with Nutella and coffee. Hi! So, paalis na po kami mga kabilabs. Thank you so much, Airbnb. Sobrang nag-enjoy po kami. Feeling namin, feel at home kami. Kasi Airbnb yung ginamit namin kaysa sa hotel. So, ito yung mga gamit namin. Ayan, naka-ready na po siya. Well-organized ni Mr. Lahat po siya. Sa lahat. Kaya, thank you so much, Be. Siya lang yata yung lalaking ganyan. Lahat kami may toka, actually, mga kabilabs. Kaya, para walang overheat. Ang galing talaga ni Lord. Si Daddy ang organize sa mga ganyan. Ako sa mga booking, sa mga pupuntahan, and Check din natin ang mga gulong. si Aizel naman ang sa pagdadrive. Say hi! Hype daw po. Natin ang gulong. Okay naman. So dahil last day na po natin today, may mga pupuntahan po muna tayo bago tayo umuwi. So ito naman po yung City Hall ng Cardiff. Ang ganda oh. And then, katabi ng City Hall, ang National Museum. So, ayun po. Mamot. Kumain. Okay, lesson learned na pwede ko pang i-share sa inyo mga kabilabs bago po kayo mag-part. Tingnan nyo po muna yung presyo nila. Yan, automatic po yan. So, hindi namin na-expect na 17 pounds ang binayad namin for only 2 hours. Kaya, lesson learned, laging mag-check ng price list bago pumasok sa isang parking lot. And today's video, i-share ko rin po pala sa inyo mga kabilabs ang aming itinerary. Kaya make sure to watch this video until the end. Marami po akong i-share sa inyo na mga lesson learned din namin bilang first time po naming mag-travel dito sa Wales. So, nandito na po tayo sa ating second destination sa Road Park. Madali lang po mag-park dito, libre lang po.
So kung may mga kasama po kayo mga bagets or mga anak nyong mga bata pa, mag-e-enjoy po kayo dito dahil may playground po. And pwede po kayong sumakay dyan sa... May boating po dyan, hindi ko na po nakuha ng video. No. 8 minutes drive lang po ang layo nito sa Cardiff City, kaya don't forget na dumaan po dito, and kung kaya nyo pa pong maglaan ng oras, mas maganda pong mag-boating dyan. Hello. How are you? How are you daw? Grab here. Huwag kayo mag-away. Don't be on trouble. Okay, hello kabilab. So, pagkatapos po namin magpakain sa mga padak. Ayan, kumakain po kami ngayon. Bago kami Nutella, bread dito. Marami po kaming dala dyan. May cookie daw, cookie. Gusto mo? May mga biscuits din. Let's take this show on the road. Shit, different day. I'll be bored out my mind. Ooh, we're going to the beach in Wales. Yay! Okay, so dahil wala po kaming alam dito sa Wales, tinanong ko po ulit si Ina, yung nakakilala po natin sa Jollibee, and sinuggest po niya itong Tenby Beach. So makikita nyo po dito sa maps na almost 2 hours po ang ating biyahe. Hometown, love my place, but while I'm in my prime, gotta go get away. Hop a train, hop a flight, and ride. Okay, hello kabilab. So minto po muna kami sa isang gasoline siya, and meron kasing McDo. Ayan, bago tayo tumuloy sa ating destination. Okay, mister, kamusta naman ang iyong pagdadrive? Nandibago ko. 2 araw hindi nag-drive eh. Nung naka 10 minutes. Nung una-una, hindi ko na-overtake eh. Kasi hindi po namin sure kung kami po ay mag-overnight po dito. So, si Javi ang nagdadrive ngayon para just in case na uuwi kami after beach. Tsaka para yung Yung anak namin makapagpahinga. hagpahinga. Ayun po siya. Tsaka tinitrain ko rin siya sa malayuan. Oo. So, may Costa Coffee dito and McDo. Kaya dito namin, kaya mag-toilet din tayo, di ba tayo nag-toilet mga kabalabs? Ayun, toilet. Ayun, agad eh. Okay. Napaka-importante ng toilets. Aizel, bili tayo ng espresso dito, pamamaya. Tsaka donut, Aizel. McDo and coffee. Ah, ang ganda ng pwesto dito. I love it. Toilet muna tayo. Okay, so ito po yung in-order ko mga kabalabs. Salad. And fries and burger sa mag-ama. Nag-take out tayo ng Costa para mamaya. And some stuff here na gagamitin natin sa beach kasi hindi kami prepared. So, bumili ako ng towel. Wala kaming towel. Okay, sa mga nagtatanong po ng aming itinerary, ito po yung suggestion ko. Hindi po ito yung actual na nangyari sa amin, pero gusto ko po ma-maximize nyo yung oras ninyo kung kayo ay 3 days and 2 nights lamang po sa Wales. So, ito po yung suggestion ko lamang po. Pwede rin po kayo mag-search ng iba po nyo pang pupuntahan. Okay, so, ayan, 2 hours po yung kinuha namin. Ayan, so cashless po. Hindi na po kami nagdadala dito ng cash. Puro cellphone na lang. Wala rin card. So, ang mangyayari po mga kabilabs, i-display nyo lang po yung resibo bago tayo umalis sa sasakyan. And dito kami dadaan sa hagdan. So, dahil first time po namin dito, napansin po namin napakatarik ng hagdan and wala po kasing parking dyan sa baba.
Comment down below sa mga taga Wales dyan kung ano maisasuggest nyo po sa mga pupunta po dito na hindi kayang maghagdan. Ay, salamat. Nakakita din ng matinong beach. Ganda. Ang ganda natin dito. Oh, ang ganda. Tatampisaw muna. Pag kaya natin maligo, mag-extend tayo. Oh, Axel, ano masasabi mo? Ganda, no? Tingin ko po worth it as a first time natin mag-swimming sa UK. Ganda ng beach dito sa Wales, UK. Oh, ha? Ang ganda ng lupa, ng pinong-pinong buhangin dito. Oh. Ang ganda. Okay, hi! Hello kabilab. So, nandito na po tayo sa Tenby Beach. So, itatry na natin ang tubig. Yung isa, walang dalang tsinelas kasi biglaan po itong pagpunta namin. Wala sa itinerary. Kahit ako, wala akong pangligo. Tampisaw ka na. Ang lamig. Huwag dyan, be. Makati yan. Makati. Huwag ka na dyan. Dito ka na. Makati yan. Ito ang dagat. Wow! Dagat. Ay, trending ngayon yun. Si Keiko Pangilinan. Wala yun. Ayan, si Aisel. Wow! Aisel. Yung anak po namin ay takot na takot po yan sa insekto. Ayan, yung dalawang babae. Pwede ba maglatag doon? Hindi. Kasi baka mabasa eh, ma-absorb. Kailangan ko may bubog na gana. Ganda. Paglatag na. Bumili po ako kasi wala po kasing plano na mag-beach. Kaya yan. Huwag mo nang tanongin. So, paglalatag na lang po namin dito. Dragon. Okay, diyan, igagawin natin ano? Papagawa natin ng frame. Towel? Ilalagay ko sa frame? Oo. Okay. Likunin mo nga siya. Or picture mo kami. Wow, sarap. Saan ang sunset dito, be? Sunset? Ito, yun. Sa likod. So, ito yung sunrise. Happy birthday, be! Thank you. Kamusta? Happy birthday Day to you. Happy birthday to you. Ganda ng birthday cake ko eh. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, birthday cake. Birthday donut. Okay, kamusta naman ang iyong birthday so far? Siyempre masaya. At tayo nakapag-bonding. Oo. Nakapag-bakasyon din. Masyado tayong busy, ano? Parang peace of mind po ba? Ito paano, kahit ilang araw yung Pagpahinga. Okay, wait lang. Change topic na tayo. May gagawin tayong video. Interview na lang tayo, Q&A. Ngayon ay May. In 2 months now, mag 2 years na kayo dito sa UK. So far, ano na yung nakikita nyong improvement sa inyo? So, bilang OFW, madali ba yung buhay dito sa UK? Madali, oo, kasi may trabaho ko. Pero sabi nila mahirap daw. In the sense of, bakit kaya mahirap? Mahirap na madali. Madali, kasi nakakita ka ng pera. Tapos, kaya mong bilhin ng... Sa akin lang ha, pinalahat sa Pilipinas. Kung nagtatrabaho sa Pilipinas, let's say, dati akong guardia eh. Nag-earn ako ng 14,000 month. No, 14,000. Hindi ako makabili ng ano. Kahit sapatos man lang, na original. Dito kahit paano nakakabili. Saka at the same time, kahit pa paano, nakapagbigay sa magulang ako. Ikaw, kahit pa paano. Yung ano lang, budget lang natin, Aisel, di ba sa monthly sa pagkain, bills. Pero ngayon at least, kahit pa paano, nakapagbigay ako na amat inay. So, ano yung mahirap naman? Mahirap, malayo ako sa kanila. Kasi, first time ko malayo sa kanila ng ganong katagal eh. Yung homesick. Yan. Ang sinasabi mo madali at mahirap ang buhay dito sa UK. Madali. Kasi nakita ka ng pera at Kasi kumikita ka ng pera. paano, nakakatulong. Oo. Mahirap sa kalooban. Mahirap kasi napalayo sa mga buhay. Okay. Okay. So, next naman ikaw, Isaac. Magto 2 years ka na dito. May nakita ka na ba improvement?
sa'yo? Or pagbabago sa buhay mo? At anong masasabi mo dito sa UK? Para sa akin naman po, same lang nung kay Daddy. Pero, ibibigay ko ba yung perspective ko na sa bata ba, mga 18, 16 ganun. Oo, maraming ano dyan. Okay. Sa 16 po ako dumating, tapos 18 po ako. 18 na po ako ngayon. Compared po sa Pilipinas, mas masasabi ko kung mas nag-independent ako. Sa Pilipinas, kahit katrabaho po ako, nag-drive po ako, nagbubuhat, tinuturuan ko po si Daddy sa trabaho niya. Pero, parang hindi pa rin po ba sapat. Pero dito, nagkaka-pera na po talaga ako. Nahawakan ko na. Parang, natututo na po ako na kahit kaunti na magka-responsibility at maging responsible. Yun lang. In what part that you feel like it's difficult to live here? Parang wala man yun. Parang hindi nahihirapan yun. Parang gusto pa nga niya dito. Ouch. Hindi, I mean, nag-enjoy ka talaga dito. Hindi ko nakikita na homesick ka. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi ko katulad na pagka ako na homesick, nakakaisip ako umuwi. Ay, ikaw, hindi, di ba? Siyempre, nararamdaman ko po yun. Pero, Hindi mo lang pinapakita. Sa pinaparinig. Pero, so anyway, ang difficult is, ano po siguro, kasi diba, 16 pa ako umalis ng UK na ang Pilipinas. Para tingin ko po, delicate na age ko yun. Kasi, parang high school po ba, senior high, parang yun na po ba yung point na, nung life mo na mas naging involved ka po ba sa ibang tao? nagmamatured na. Na, ayun, na parang nababago na po ba yung isip niyo? Oo. Yung sakit Ayun na nga, sa'yo. naging, may mga kaibigan ka na po. Siguro, lovers, gano'n. Troubles? So, hindi, basta ganun. Basta naging connected ko po ba sa ibang tao. So yun, nung lumipat po ako, At nag-attach ka na sa kanila. Ganun na yung yun po, age. you have to deal with leaving behind a few things in your country. Ayun. Sa una-una, mahirap nga po. May adjustment. Pero wala. Sa ngayon po, mga after almost 2 years, kahit masakit, masasabi ko pong worth it kasi in my own way. Dahil umalis po ako ng Pilipinas, may mga bagay din po akong naranasan at natutunan na hindi ko po malalaman kung nasa Pilipinas lang po ako. Saan? Wala naman specific, pero ayun, general. Yun po yung general na. Okay. Okay. Okay, so sa akin naman po mga kabilabs bilang 13 years na akong OFW. So mahirap ba o madali ang buhay dito sa UK? Mahirap siya. Malaking adjustment para sa akin na galing po ako sa Israel na doon po kasi malinis yung sahod ko, walang tax. Then dahil po nakatira po ako sa employer ko, libre po lahat. Ultimo yung as in lahat po, wala po ako binabayarang apartment, yung kuryente, tubig, libre. And syempre nalilibre na ako sa pagkain at sa mga personal things ko po. As in pag sumasahod po ako, ang problema ko na lang is pangpadala sa Pilipinas and yun sa mga personal needs ko. Pagdating naman po dito, 20% yung tax. Nagbabayad ako ng bahay, kuryente, tubig, and yung pagkain namin kasi kasama ko yung family ko. So, napakalaking adjustment at kung hindi ko kasama yung family ko, masasabi ko hindi worth it na mag-move dito sa UK. Talagang hindi worth it. Kasi parang pinapalit mo yung malinis yung sahod mo, malaking sahod compare sa malaki yung deduction. Pero on the other hand, kung wala ka naman pong family, titingnan mo na lang yung long-term advantage kasi po dito after 5 years may possibility na ma-citizen kami.
So, yun naman yung disadvantage kung nasa Israel ako, kahit na mag-stay ako doon ng 20 years, 30 years, wala pong possibility na permanent resident po ako sa Israel. Kaya dito, masasabi kong worth it kasi para nag-i-invest po ako para sa long-term future. So, doon naman tayo sa madali kasi kasama ko na yung family ko kapag malaking bagay na may karamay ka kapag may nararamdaman ka. Malaking bagay yung pag may naramdaman ka sa madaling araw na sakit yung likod mo, merong magmamassage sa'yo. Napapagsakit ka, wala kang lakas na magluto para sa sarili mo. Yung mga simpleng bagay na yun, malaking malaking impact yun kapag nasa ibang bansa ka. So yun yung hindi ko naramdaman, naranasan ko nasa Israel ako. Kasi nung nasa Israel ako, kahit may sakit ako, kailangan ko magtrabaho. Wala kang choice. Kundi, babangon ka para pagsilbihan mo yung alaga mo. Pero dito, ayan, oras lang kasi yung trabaho mo. And, nandiyan yung family mo, nakasama mo. So, yun yung ikinaganda. Okay, so may bayad po ang toilet dito. 40 pence, pwedeng card, pwedeng coins, and hindi yan magbubukas hanggat hindi kayo nakakapagbayad. And dito po tayo nakapark, mga kabilabs. Yan o, nakalagay dito. 40p. 40 pence. Lahat may bayad. Okay, so paalis na po kami dito sa Tendy Beach, mga kabilabs. And plano po naming dumaan sa Jollibee sa Cardiff para may pangpasalubong po kami sa mga kaibigan po namin. Thank you, Lord. Okay, so makikita nyo dito, mga kabilabs, napakahaba ng biyahe namin kasi dumaan pa po kami ng Jollibee. So, 9 hours ang nakalagay dito. Pero, hating gabi po kasi kami bumiyahe kaya nasa 8 hours lang po dahil walang traffic. Makikita nyo po sa video maya-maya kung ano oras na tayo nakaalis sa Jollibee Cardiff. Okay. Sobre na ata. Doon sa Capitol Park. Opo, dito na. Okay, hello mga kabilabs. So, dito na po tayo sa parking after... Ilang oras ang biyahe natin? Almost 2 hours po. Naka 2 hours din. Saan ba tayo pataas? Hindi ko po alam. Sa baba na po lang. natin dito. Ito nga po. Sa kaliwa. Ha? Kaliwa. Nakalagay car park. Wala. Magre-reverse po kayo. So, bumalik po kami dito sa city. Opo. Nakalagay po road mark. Car park. Mataas. So, bumalik po kami dito sa city para bumili sa Jollibee ng pampasalubong. Yan. So, gabi na po. Ginabi na kami. Parking po. Okay. So, welcome back ulit sa Jollibee. Yan. Hanggang 10 PM lang sila and past 10 na po. Ay, sorry. Past 9 na po. Doon ka na lang. Mas maganda makipag-usap sa kanila. Doon na lang. Kasi nagmamadali tayo eh. Tanungin natin. Be, ilagay mo. Yay! Okay na yan. Ilagay mo dito, be. Hindi mo rin ang kaya Ito ko na rin. Yes. Tama na rin po. Hindi pa tayo. Ayan. Goodbye, Jollibee. Hindi pinagbukas eh. Hindi pinagbuksan eh. So, ito po yung tinuntahan namin dito sa city. Pwede kami umuwi na kanina, pero syempre, kailangan meron tayong pasalubong.
Masarap palang gumala dito sa gabi. Masarap palang gumala dito sa gabi. Iba po yung feeling ba? Oo. That's a new shirt, isn't it? Shit, that's it. A new one. Yeah, I got it down on. It's a dot. Ang hirap intindi ng English. Ay, ciao. Parang hindi nga po English eh. Parang Okay, so pauwi na po tayo sa aming bahay. So, 182 miles, 3 hours and 21 minutes ang biyahe. Ang oras po ay... 182 miles. Oo. Ay maglalagay tayo. 153 na lang nandun. Maglalagay tayo ng gas. So, ang oras po ay kulang nga po. 9:46. And makakarating tayo sa aming bahay ng 1:07. Si Aizel po ang driver ngayon and magsasalitan sila ni Daddy maya-maya. Ayan. Ba exit? Dito po. Mas maganda po kapag umaga, kapag maaraw. Please comment down below kung nag-enjoy po kayo sa aming travel vlog and kung ano yung favorite po ninyo. Day 1, Day 2, or Day 3. Thank you for watching. God bless you all. You don't know how much you give to me, baby.